nabigyan tayo ng representation dito sa Eastwood Walk of Fame. It really means so much to me na kinilala yung ating larangan sa showbiz reporting dahil napakahirap na trabaho. Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 360 sa ating serye sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo muling nagbalik at bumisita sa Loyola Memorial Park sa lungsod ng Marikina upang pagpatuloy ang ating paghahanap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, media personality, sportsman at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang lingantungan ng isang kilalang writer at journalist. Ang Loyola Memorial Park ay isang malaking sementeryo at kolumbaryo sa silangang bahagi ng Metro Manila. Ito ay unang na-develop noong pang 1964 na may sukat na 38,000 square meters at may nakalibing na lagpas 60,000 na mga pumanaw. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng memorial section ay ang huling hantungan ng kapamilya entertainment reporter na si Mario Dumawal. Si Mario Velasquez Dumawal ay sinilang noong huling araw ng Hulyo taong 1958 sa Naga, Camarines Sur. Siya ay isang premyadong writer at journalist na higit na maalala bilang entertainment news reporter para sa ABS-CBN News. Si Dumawal ay nag-aral sa UP Los Baños kung saan siya ay nagsilbi bilang campus journalist ng pamantasan. Siya ay nagtapos noong 1975. Noong taong 1982, si Dumawal ay nagtrabaho bilang entertainment news reporter ng Times Journal at nag-cover ng Manila International Film Festival. Si Dumawal ay naging reporter din ng Pahayagang Malaya bago ito nabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa ABS-CBN bilang entertainment news reporter noong taong 1988 sa pamamagitan ng nooy TV Patrol entertainment news anchor na si Angelique Lasso. Sa kanyang 35 taon sa ABS-CBN News, si Dumawal ay nagsilbing entertainment news reporter para sa ilang news program ng Kapamilya Network tulad ng TV Patrol mula taong 1988 hanggang 2023, The Correspondents mula taong 1998 hanggang 2010, SNN Showbiz News ngayon mula taong 2009 hanggang 2011. Si Dumawal ay nagsilbi ding host ng programang Biyaheng Retro sa Jeepney TV noong taong 2018 hanggang 2019. Were you able to get away with it at that time? Oh, we were so matapang, yes. Di ba? Napanood ko, natatawa pa rin ako kasi yung problema noon, hanggang ngayon yung pa rin ang problema. Partners ng ABS noon for television. ABS-CBN. Kung paano nag-negotiate sina Freddy Garcia, sina Gabby Lopez, okay, which is a big anecdote in itself. Bilang batikang journalist, si Dumawal ay nakatanggap ng ilang prestigyosong parangal. Ito ay ang 2014 FAMAS bilang recipient ng Dr. Jose Perez Memorial Award na ginagawad sa mga natatanging miyembro ng Entertainment Press. At sa 2022 Entertainment Editor's Choice Award bilang recipient ng Joe Quirino Award para sa kanyang hindi matatawarang contribution sa industriya ng pelikula at telebisyon. Chris, napaka-importanting parangal po ito dahil galing sa mga kasamahan ko sa trabaho mula noon hanggang ngayon. I humbly accept this. So nagpapasalamat po ako lahat sa kanila. Gayon din sa ABS-CBN. Binabalik ko ang karangalan ito sa inyo lahat, sa lahat ng kasamahan ko sa Manila. Noong ikalima ng Hunyo taong 2023, si Dumawal ay inatake sa puso at na-confine sa Philippine Heart Center. Matapos ang isang buwan noong ikalima ng Hulyo, siya ay pumanaw dahil sa septic shock. Siya ay 64 na taong gulang.
Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy pa rin natin ang pagbisita sa iba pang mga kilalang individual na nakalibing dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Abangan din sa channel na ito at patuloy ako magpo-post ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Salamat sa panonood at patuloy na pagsuporta. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.